Hello mga kagre, welcome back to my channel, no? Pasensya na kayo mga kagre, ngayon lang tayo nakaka-upload dahil sa kadahilan na busy tayo. Update lang ako sa alaga ko na mga baboy ngayon, no? Sa ngayon pala ay ito, may biik tayo na 10. Mag-iisang buwan sila ngayong 21. Ito nasa mga 25 days pa to mula nung winalay natin. Nag-average ang timbang nito ni mga kagre 15 to 18 kilos per kada isa. Yan. Yan. Biyaya ng Panginoon mga kagre na nagkaroon tayo ng biik na ganito. Ang bilis lumaki. Yan. Siguro pagdating ng mga isang buwan nito ay magtitimbang na to na 20 kilos. Ito pala ay winalay ko to ng isang buwan lang. Tapos mula nung pagwalay ko ay ika 25 days nila ngayon. Bali ang kabuuan na edad nila nito mula ng pagpanganak ay 55 days. Yan. Tingnan mo mga kagre, sarap ng tulog nila, oh. Yan. Ito pala ang mga biik na to ay anak ito ni Lucky, yung nabili natin ng 15,000 ng sobrang payat. Yan, papakita ko sa inyo yung nanay nila mamaya. Yan. Malaking blessing, nabili natin ng 15,000 ang anak ng 11, patay isa, 10 yung buhay. Ito pala mga kagre, ibibinta siguro natin tong 5 nito para kasi hindi natin kaya yung financing siguro. Pero ang plano namin dito, kung mura talaga yung biik ay ipagpatuloy namin, sikapan namin na hanggang 3 to 4 months alagaan. Kung okay naman, kikita naman, ibibenta namin tong 5. Para yung 5 lang, para kaya-kaya sa bulsa yung financing sa kanila. Kaya ito mga kagre, dahil ito ngayon sa sitwasyon natin, bihira lang tayo naka-upload dahil busy din. Siyempre may ibang trabaho tayo maliban sa pagbababoy. Sa biyaya ng Panginoon may trabaho pa rin tayo online. Kahit kunti lang yung mga kagre tulog, okay lang dahil masaya naman tayo sa pag-aalaga ng baboy. Dahil andito sa amin, kahit nandito sa probinsya, ang routine ko dito mga kagre ay gigising ng madaling araw 2 to 3 AM para mag-work, trabaho online. Tapos pagdating ng umaga ay ito mag-aalaga ng baboy at paminsan-minsan pupunta ako doon sa yung plano naming lilipatan doon sa lupa ng papa ko, yung common namin na area. Ayun, nagtatanim-tanim ako doon ng mga mga kahoy, mga punong kahoy tulad ng langka, niyog at iba pa. Yung mga pwedeng magbigay ng lilim ililipat natin yung ating mga baboy doon sa area na yon. Ayun, maganda mga kagre kasi matatawag ko yung pagdating sa panahon na yun talaga sa amin. Para may matatawag na talaga mga kagre, may formal na tayo na kulungan. Kasi dito panay repair ako mga kagre minsan. Kasi nakikita nyo naman, kawayan lang. Minsan nagre-repair tayo, nagkukus tayo ng oras sa pagre-repair din. Kahit wala namang ganong mga kagre, tulog, wala ganong pahinga, pero masaya tayo kahit nandito sa probinsya. Kahit nandito tayo, kahit dalawa lang kami ng asawa ko dito, yan. Tingin ko naman nag-grow kami, kahit kaming dalawa lang, sa biyaya ng Panginoon, nag-grow kami physical, emotional, and spiritual. And sa grasya ng Panginoon mga kaagri, kahit papaano may mga blessing naman financial na sapat sa pag-aalaga sa ating mga ilaalagang mga baboy. Yan. Sa amin kasi mga kaagri, tingin ko pag kami lang sa akin ng asawa, nag-grow kami. Iba talaga yung may kasama ka, yon iba. Ito yung mga alaga ko dito mga kaagri, papakita ko. Ito naman ay ito yon yan, yung mga dumalaga natin, no? Yan. Ito yung kapatid ng barako natin mga kaagri. Yan. Ito yung yan yung mga kaagri, ginawa ko lang na kulungan, isang kulungan. Pero 3. Yan. Para yan naman dalawa na to, dumalaga na to. Yan. Ito si Trina. Yan. Ang edad pa lang dito mga kaagri ay 4 months pa lang to mga kagre. Ito. Yan. Siguro ito mga kagre nasa mga 70 to 80 kilos ito. Yan. Siguro hope pagdating ng June or July magkakasta na ito. At saka ito yung kapatid niya si Tricia. Medyo maliit, siguro nasa 60 kilos. Yan. Pero pwede na rin. Gawin natin tong inahin. Yan. Yan, ito si Tricia. Ang ginawa ko mga kagre, sinanay ko sila sa ganito para paglipat natin doon sa plano nating lilipatan, plano ko na gagawa ako ng ganito, ibabakal na.
Yan. Siguro gagawa tayo ng 10 butas na ganito dahil ang plano naman natin ay 10 inahin yung target natin. Yan. Gagawa tayo ng 10 ganito para pagdating ng panahon ibakal natin at yun, i-welding natin kasi doon permanent na nakulungan. Ito, gawa ka lang natin to sa kawayan at ako lang ang gumawa niyan. Ang sukat pala niyan mga ka-agree, ito, yan, 2 feet yan, 2 feet, yan, bawat isa. Tapos, 7 yung haba. Yan. Tapos ito naman mga ka-agree, yan, ngayon ko lang to napakita sa vlog, no? Ito pala ay nabili din natin to. Yan, laki yun. Nabili natin to dahil magagraduate yung anak niya or emergency pagbenta to, no? Nabili natin to sa halagang 13,000. Nakaanak na ng isang bisis doon sa may-ari pero malaki siya. Yan. Nabili natin to ng 13,000. Pagdating dito mga ka-agree, mga wala pang linggo, naglandi na o 3 araw, naglandi siya at pinaiay na natin to. Yan. Yan, malaking inahin nito mga ka-agree. Isang bisis pa lang to ng anak doon sa may unang may-ari. Yan. Ito, magbuntis na rin to mga ka-agree. Magdadalawang buwan na rin yung tiyan nito. Yan, medyo malaki-laki na yung tiyan. Yan. Mabait ito mga ka-agree. Ang pangalan nito mga ka-agree ay si Grace. Gracia. Yan. Yun, si Trina, si Tricia, at saka si Grace. Ganda ng mga pangalan ng aking mga inahin. Tapos dito naman mga ka-agree, yung inahin natin isa, yung nabili natin sobrang liit nung dati, ngayon laki na. Yan, no? Ito si Lucky. Yan. Yun yung mga anak niya nandun sa kulungan. Dahil pinangalan ko sa kanya Lucky, dahil nabili natin to buntis na ng 1 buwan. Kaya sobrang lucky natin. Bait ito mga ka-agree. Hybrid ito mga ka-agree. May lahi itong large white. Yan. Baka dito tayo kukuha sa sunod na inahin at kukuha tayo doon ng similya sa Okapan Farm, galing sa Okapan Farm, doon galing sa Pagadian. Bali ito pala mga ka-agree, ang naka-EI sa kanya nito ngayon, ang plano ko dito ay ang anak nito magkukuha ako ng gawing barako. Kaya nagkuha ako doon dito malapit sa lugar namin, no? May nakabili doon galing sa Okapan Farm, galing sa Pagadian. At bumili tayo ng similya doon, yung Prince Petrin. Ito mga ka-agree, ipa-flash ko sa screen, yan. Yan baboy na yan mga ka-agree, ang laki niyan, ang tawag niyan Prince Petrin. Kaya galing sa Okapan Farm. Ayan, Okapan Farm line. Yan yung baboy na yan, ang laki niyan. Ito pala mga ka-agree, ayan, ito yung buntis na to mga ka-agree at ako lang nag-EI niyan. Bumili tayo doon ng semen at ini-EI natin dito. Ito pala ang tiyan ni Lucky ay mag-iisang buwan na to. Yan. Yan ang anak niya doon kasi mula nung pagwalay mga ka-agree, no, ay wala pang 1 linggo ay naglandi na siya. Yan. Yan si Lucky, ang Lucky natin yan sa kanya. At ito naman si Blissy mga ka-agree, no? Malapit na mga anak, ang laki ng tiyan niya. Yan, no? Yan. Ito si Blissy, yan, malapit na 'tong mga anak. Ang laking barako, malaking inahin to mga ka-agree. Ito yung pinakauna nating barako. At itong barako na to mga ka-agree, hindi to sa akin, no, sa biyanan ko na to. Yun yung inahin natin to. Plano na kasi natin to kasi matapang mga ka-agree. Matapang, tapos hindi yung mga biik niya mga ka-agree ay nung makakaraan yung biik niya ay behind talaga doon sa lahi ng Petrin. Yung pagbinta natin, yung nabili natin, yung pagbinta natin yung Petrin ay tumimbang ng 80 kilos, 70 to 80. Ang sa kaanak niya ay naglaline lang ng 50 to 60, kaya medyo behind siya yung mga anak niya. Pero di pa rin ako sure mga ka-agree, try pa rin natin. Pero ito mga ka-agree ang sa akin, pero depende pa rin mga ka-agree sa biyanan ko kung ibibenta ba niya to o hindi. Ito lang sa baboy ng biyanan ko, yung maliban yung 4 na inahin doon, 2 inahin at saka 2 dumalaga, sa amin na yon. Ito. Yan, ang laking tiyan na to mga ka-agree. Siguro estimated ko na itong barako inahin na to mga ka-agree kasi nabili natin to ng 170 kilos. Ito siguro mga ka-agree, estimated ko nito nasa 250 kilos na si Blissy. Yan. Mga 250 kilos na to. Yan. Ano, Lucky, ha? Ang bait nito mga ka-agree. Ang haba ng ano niya katawan, no?
Hindi ko to napapalaki gaano mga kaagri dahil sa kadahilanan na mula ng pagwalay, payat siya dahil maraming biik nagdidi. Hindi natin to napahinga kasi naglandi siya agad. Alam niyo naman natin pag naglandi, hindi natin pwede pa tuduhan ng pagkain kundi limitado lang yung pagkain niya. Dahil kukuha dito tayo, kukuha ang anak nito sa sunod, dito tayo kukuha ulit ng panibagong gawin natin barako. Dahil ang target natin dito tama kaagri sa ating farm, mag-aalaga tayo ng barako na quality. Mag-aalaga tayo ng barako na quality na siguro na mga 2 to 3 piraso na barako mga kaagri yan. Sa ngayon ito, may barako tayo na isa, malapit na to. Yan, ito si Tanggol. Tanggol, tayo ka. Tayo, Tanggol. Yan mga kaagri, tingnan nyo yung itlog niya na laki. Yan, oh. Ito si Tanggol mga kaagri, siguro nasa mga 80 kilos na to. Kapatid ito doon sa dalawang ano natin, yung dalawang dumalaga. Yan. Ang laki nito mga kaagri. Ang lahi nito mga kaagri ay ang nanay nito galing dito sa malaking farm dito malapit sa amin. Hindi ko lang sabihin yung pangalan ng farm. Anak ito at yung papa nito ay Pitrin. Kaya medyo ang laki niya, lapad niya, patayuin natin. Ito mga kaagri, pinatayo natin ang lapad dito mga kaagri, likod. Yan yung siguro mga kaagri ngayong July, no? June, magsisimula na itong magkasta or July. Yan. Ito mga kaagri, masasabi ko na quality barako ito. Kasi yung papa nito ay Pitrin, ang mama nito ay large white. Kita niyo man yung itlog mga kaagri at saka yung tindig niya, no? Yan, laki. Ito pala mga kaagri, pinangalanan natin tong Tanggol dahil ito yung tagapagtanggol natin sa susunod mga kaagri sa pagkain sa ating mga inahin. Yan, pagpatiling malaking tulong to mga kaagri. Isipin lang natin mga kaagri, no? Pag ito ay magpakasta na, dahil tingin ko naman dito mga kaagri ay magandang barako to. Yan, magandang barako to. Pag ito ay senior born na to mga kaagri, dumating ng mga 9 na buwan o 1 taon, pwede na siya kumasta ng 3 beses sa 1 linggo. Kung isipin natin mga kaagri sa 1 linggo, kung magkakasta siya ng 3 beses, ay sa tag 1.5 mga kaagri yung bawat kasta, mayroong 4.5. Tapos pag hindi sila magbayad ng 1.5 mga kaagri, antayin natin yung mga anak ang kanilang inahin, ay kukuha tayo ng isang biik at pabinta natin ng 3.5 o 3,000 to 3.5. Kaya pwede possible kikita tayo ng 9,000 to 11,500 per week ni Tanggol. Lalo na mga kaagri, pagdating ng 1 buwan, yan kung ilan yung kikitain natin dito. Mas malaki mga kaagri ang magbabayad sila, hindi sila magbabayad ng 1.5, malaki ang makikita natin kung biik ang makukuha natin, dahil pagkuha natin sa biik ay pwede natin ibenta bagong walay ng 3,000 to 3.5. Target natin dito mga kaagri, magkaroon tayo ng 3 barako. At ang plano ko mga kaagri, mag-aaral ako ng expert talaga sa pag-EEI, pagkulikta sa semen ng lalaking barako, para EEI natin, paano natin i-prevent. Yun yung pag-aaralan ko mga kaagri. Naghahanap ako dito ng course malapit sa amin na pwedeng pag-aralan para pagdating ng panahon mga kaagri, mag-EEI tayo dito sa lugar natin, dahil walang nag-EEI dito mga kaagri. Yung mga tao dito, yung nag-aalaga ng inahin, pag gusto mag-EEI, tumatawag pa doon sa sentro sa Malungon, tumatawag pa ng technician. Yan. Dito mga kaagri sa mga alaga ko, lakas nilang kumain, no? Yan. Hanggang dito lang ang aking video mga kaagri, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Hope subaybayan yung aking YouTube channel, Marlon Agri Vlogs, at paki-like na rin ang aking video. At mag-iiwan ako ng kasabihan na piliin nyo ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo at iwasan ang mga taong negatibo sa paligid ninyo. Focus at tiwala sa Panginoon lang. Yan lang ang masasabi ko mga kaagri. Thank you and bye-bye, and God bless sa inyong lahat. Happy farming!